Rotsi Noipi. What's this? Uncle Bert, sa totoo lang, ilang linggo na po akong nananaginip ng paulit-ulit. May mga pinapatay. At sa isang silid, may nakikita akong matanda. Humihingi siya ng tulong sa akin. Sabi niya, ipaghiganti ko daw ang aming lahi. Kung gayon, marahil ay totoo ang aking kutob. Malamang ay may masama na nangyari sa lahi ng mga vampira. Kailangan muna kitang iwan, Junya. Pupunta ako sa bayan ng San Juan. Aalamin ko ang tunay na lagay nila doon. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka sa lugar na to. Nasaan po ba tayo, Uncle? Ano pong lugar ito? Nandito tayo ngayon sa kabundukang bahagi ng bayan ng San Diego. Dito naninirahan ang karamihan sa mga kamag-anak ko. Mga aswang din sila, Junya. Ngunit katulad namin ng Nanay Rosa mo, ay hindi rin nila inugaling kumain ng tao. Sila ang mga kasama namin na lumikas noon sa San Juan, kung saan ang mga lahi naming aswang ay patuloy na pumapatay at kumakain ng tao. Naipaliwanag ko na ang lahat sa kanila. At tulad namin ng Mama Rosa mo, ay handa ka rin nilang alagaan sa ngalan ng butihin mong mga magulang na sina Jose at Maria. Malaki ang utang na loob namin sa mga magulang mo, Junya. Sila ang palaging nagtatanggol sa amin. Kaisa namin sila sa layuning tigilan ang pagkain ng mga tao. At sa halip ay hayop na lamang ang gawing pagkain. Marami ang naparusahan nun, nahatulan ng kamatayan. Ang ama't ina mo ang tagapagtanggol namin. Ngunit sa bandang huli ay napilitan din kaming lumikas sapagkat natalo ang mga kasamahan namin. Hindi namin kaya ang puwersa ng vampira at aswang na kumakain at sumisipsip ng dugo ng tao. Likas na mas malalakas sila kumpara sa amin sapagkat pawang hayop lamang ang aming kinakain. Uncle, mag-iingat ka. Maraming salamat nga pala sa pagliligtas mo ng buhay ko. Huwag mo nang isipin yon, Iyo. Ang totoo niyan, makailang beses nang niligtas ng ama mo ang buhay ko. Kaya't nararapat lamang na ibalik ko ang lahat ng yun. Hindi ko siya pwedeng biguin. Siya nga pala, nandyan ang pamangking kong si Ninita. Pansamantala, siya muna ang mag-aalaga sa'yo habang hindi pa ako nakakabalik. Magpagaling ka, Iho. Marami pa tayong pagsubok na haharapin. Tuluyan na ngang nagpaalam ang tiyuhin niyang si Mang Berting. Iniwan ito sa kanya ang kalibre 45 at ilang bala at magasin, kasama na rin ang susi ng kanyang kotse. Hanggang sa mga sandaling iyon ay halos windang pa rin ang binata. Nahihirapan siyang tanggapin ang buong katotohanan. Kung bangungot lamang ang lahat ng ito, ay nais niya ng magising. Muling nakatulog si Junya sa sobrang pag-iisip. Magbubukang liwayway na nang siya ay magising. Halos 1.5 araw na pala siyang tulog. Medyo nangihina pa siya at bahagyang nadarama pa rin ang hapde mula sa sugat sa kanyang likuran. Maya-maya pa ay may pumasok sa silid kung saan naroroon si Junya. Isang dilag
na napakasimple at nagtataglay ng napakaamong muka. Si Ninita. Mabuti naman at gising ka na. Paniguradong gutom na gutom ka. Heto, may pagkain akong dala para sa'yo. Sandaling napatitig si Junya sa dalaga. Hindi niya may tatanggi. Humahanga siya sa taglay na kagandahan nito. Maraming salamat, Ninita. Tama ba? Ako nga pala si Junya. Kilala na kita noon pa. Madalas kang pag-usapan dito sa amin. Pati na rin ang mga magulang mo. Masaya akong alagaan ang anak ng minsan nagligtas ng buhay ng mga magulang ko. Kumain ka ng marami upang makabawi ka ng lakas. Nagpakawala ng isang matamis na ngiti ang dalaga. Halos wala nang nasambit si Junya, kundi ang salitang salamat. Agad naman itong lumabas pagkatapos siyang abutan ng pagkain. Nagbilin din ito na kung may kailangan siya, ay huwag mag-atubiling tumawag sa labas ng kubo. Lumipas ang isang linggo. Halos naghilom na ang sugat ni Junya. Marahil ay dahil na rin sa mga halamang gamot na pinapainom sa kanya at itinatapal sa kanyang sugat ni Ninita. Bilang aswang ay malawak ang kanilang kaalaman kung papaano gumamot ng sugat. Umepekto naman ang lahat ng yon kay Junya sapagkat taglay niya rin ang dugong aswang. Sa isang linggong lumipas ay hindi pa rin nakakabalik si Mang Berting. Lubhang nag-aalala na ang binata sapagkat ni tawag o text man lang ay walang dumarating sa kanya mula sa kanyang tiyuhin. Hindi rin makontak ang cellphone nito. Nagpasya si Junya na kausapin ang mga matatandang namamahala sa lugar na iyon. Nais niyang magpasama sa San Juan sapagkat nag-aalala na talaga siya sa kalagayan ng kanyang tiyuhin. Ngunit ni isa ay walang naglakas na loob na magpresentang sumama sa kanya. Isa pa, ang mga aswang na ito ay sadyang hindi lumalayo sa kanilang lugar sapagkat batid nila na nagkalat na ang mga kasador. Bagaman hayop lamang ang kanilang kinakain, ay hindi pa rin sila sasantuhin ng mga ito. Ayaw nilang maubos ang kanilang lahi, kaya't hanggang maaari ay hindi sila gumagawa ng anumang hakbang na maaari nilang ikapahamak. Hindi na nakatiis pa si Ninita. Lakas loob itong nagpresenta na samahan si Junya. Ngunit agad naman tumutol ang kanyang mga magulang. Ninita anak, hindi ka maaaring sumama sa San Juan. Hindi kami makapapayag na may mangyaring masama sa'yo. Ama, ina, kung iisipin po natin, matagal na tayo dapat napahamak. Hindi sana natin tinatamasa ang payapang pamumuhay sa lugar na ito. Kung hindi dahil sa mga magulang ni Junya. Panahon na po siguro upang ibalik natin ang kabutihang ipinakita nila sa atin. Ngayon tayo mas kailangan ni Junya. Anak, hindi mo kabisado ang bayan ng San Juan. At isa pa, hindi niyo sigurado kung anong panganib ba naghihintay sa inyo doon. Maaaring vampira, kapwa nating aswang, o maging mga kasador ang makasagupa nyo doon. Huwag po kayo mag-alala, ina. Iingatan ko po ang sarili ko. Isa pa, kasama ko naman po si Junya. Halos kabisado ko na po ang San Juan, sapagkat mula ng pagkabata ko, ay madalas niyo pong maikwento sa akin ang lugar na yon. Saglit na natigilan ang kanyang mga magulang. Ninita, hindi mo naman kailangan samahan ako. Masyadong delikado para sa'yo.
hindi ako makapapayag na pati ikaw ay mapahamak. Hayaan mo sanang suklian namin ang kabutihan ng iyong mga magulang, Junya. Kahit sa pamamagitan lamang nito, ay makabawi man lang kami. Sasama ako. Hindi ko maaaring hayaang mag-isa lang si Ninita sumama. Singit ng isang binata. Siya ay si Rigor, kababata ni Ninita. Matagal nang may pagtingin ng binata sa dalaga. Sinubukan niya na ring suyuin ito. Ngunit hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya nitong itugon sa nararamdaman niya. Gayunpaman ay hindi ito sumuko at patuloy pa rin na umasa na balang araw ay matututunan siyang mahalin ito. Si Rigor ay isang matipunong binata. Isa ito sa mga namumuno sa mga kalalakihan sa kanilang lugar. Sanay ito sa pakikipaglaban sapagkat may ilang kalahi na din silang natulungan. Mga aswang na nagnais din na tumigil na sa pagkain ng tao. Nailikas nila ito mula sa baryo ng mga masasamang aswang at tagumpay na nadala sa lugar na ito. Hindi na nga nakatutol pa ang mga magulang ni Ninita. Maging si Junya ay hindi na rin nakatanggi sa inaalok na tulong ng dalaga. Kinabukasan nga ay maaga silang bumaba ng bundok. Pinuntahan nila ang kakilala ni Mang Berting na pinag-iwanan niya ng kotse ni Junya. Mula sa gitnang Luzon ay tinawid nila ang Kalakhang, Maynila upang makarating sa bayan ng San Juan na nasa timog na bahagi ng Luzon. Gabi na nga nang makarating sila sa bayan ng San Juan. Ngunit ang lugar ng kanyang mga kalahing vampira ay nasa liblib na lugar pa. Kaya nagpasya sila na magpalipas muna ng gabi sa isang hotel. Kumuha sila ng 3 kwarto upang matulugan. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang maalimpungatan si Junya. May komosyon siya naririnig sa labas ng kwarto niya. Napabalikwas siya ng bangon nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok mula sa labas ng pintuan niya. Si Ninita. Junya, buksan mo ang pinto. Bakit? Ano nangyari? May mga vampirang umaatake sa atin. Tumakas na kayo, Ninita. Ako na ang bahala rito. Hindi ka namin hahayaang mapahamak, Rigor. Agad na pumasok ang dalawa sa kwarto. Nakiramdam sila. Maya-maya pa ay biglang nawasak ang pinto nang sinipa ito ng isang lalaki mula sa labas. Agad na pumasok ang 2 lalaki. Nakaangil ang mga ito sa kanila. Nagulantang si Junya nang makita ang mga itsura nito. Mapuputla ang mga balat at kitang-kita ang mga pangil na nakalabas sa mga bibig nito. Lalo pang kinalabutan si Junya nang napansin niyang mabilis na nagpapalit ng anyo si Rigor at Ninita. Tinubuan ito ng mga balahibo sa buong katawan. Nagkaroon ito ng mga pangil at mahahabang kuko. Mabilis na sumugod ang mga ito sa 2 vampira. Habang nagpapambuno ang 4, ay nakatulala si Junya. Nataranta siya. Hindi niya alam ang gagawin sa mga nasasaksihan niya. Nang bigla na lang may sumakal kay Junya. Sobrang bilis ng pagkilos ng nilalang na ito. Halos anino lang ang napuna niya. Teka, sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Imbes na sumagot sa tanong, ay mabilis nitong kinagat ang leeg ni Junya. Agad na nagblanko ang paningin niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa loob ng kanyang isipan ay may natanaw siyang isang matandang lalaki
kumpirmadong vampira ito sapagkat nakalabas ang mga pangil at mapuputla din ang balat nito. Hindi ito si Don Julio, ngunit halos kasing edad din ito ng matanda. May mga kasama itong nakasuot ng pawang itim, katulad ng umataking kasador sa bahay nila. Muling bumalik sa ularet si Junya nang mabitawan siya ng vampira. Halos mabingi siya sa sigaw nito. Nagimbal siya nang makita niyang natutunaw ang bibig ng vampira. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nalusaw ang buong bibig nito, kasama na ang lalamunan. Natigilan ang apat sa pagpapambuno. Nagulat din sila sa nakita. Mabilis na kumilos ang isang vampira para tumakas. Sa sobrang bilis ng kilos nito ay halos refleksyon lamang ng anino ang kanilang natanaw. Akma namang tatakas na rin ang isa pang vampira, ngunit agad itong nasunggaban ni Rigor. Kinagat ito sa leeg hanggang maputol ng tuluyan ang ulo nito. Agad silang lumikas sa hotel na yon. Nang makalayo na sila, ay dun pa lamang sila nakapag-usap ng maayos. Si Rigor na ang nagmamaneho ng sasakyan. Ayos ka lang ba, Junya? Tanong ng dalaga habang nilalapatan ito ng paunang lunas ang natamong sugat ni Junya sa leeg. Mga vampira sila, di ba? Bakit nila tayong gustong patayin? Hindi ko rin alam, Junya. Ngunit isa lang ang hinala ko. Inatake nila tayo sapagkat naamoy nila kaming dalawa ni Rigor. Alam nila kung ang aswang ay kumakain ng tao o hayop. Ganon kalakas ang pangamoy nila. Nagtataka lang ako kung bakit nalusaw yung isang vampira. Ibig sabihin ba nun ay nakalalaso ng dugo ni Junya sa mga vampira? Hindi ko alam, Rigor. Walang nabanggit sa akin si Uncle Bert tungkol sa mga bagay na yan. Ngunit habang kinakagat ako ng vampira kanina, may rumihistro sa isipan ko. Nakita ko siya. Isang matandang lalaki. Vampira din siya. Ang pinagtataka ko lang, may kasama siyang isang grupo ng mga kasador.